In this video, ipapakita ko sa inyo ang 5 chain indicator na siguradong makakatulong sa inyong pag-invest hindi lang sa pag-trade. Karamihan ng mga crypto traders hindi ito pinapansin dahil nakafocus lang sila sa technical analysis. Pero by knowing these tools at kung malalaman nyo ito gamitin, then it will level up your knowledge in crypto na tutulong para mag-survive kayo sa inyong crypto journey. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Wala natin sa foundation ng liquidity, ang stablecoin supply. Bakit stablecoins agad-agad? Kasi sa crypto, USDT, USDC at iba pang stable ang nagsisilbing lifeblood ng capital flow. Sila ang cash na ready i-deploy. Imagine, nasa swimming pool ka, stablecoin ng tubig. Kapag dumami ang tubig, mas maraming pwedeng lumangoy. Kapag kumonte, babantayan mo, baka matuyo ang pool. Kaya ang unang iniiska natin sa DeFi Llama, ang kabuuang stablecoin market cap. Tumataas ba ng steady? May abrupt spike ba sa mint activity ng Tether Treasury? Real time yang lumalabas, minsan daan-daang milyon isang spike. Kapag merong na-mint na marami, senyales na may malalaking pondong papasok. Baka institutional, baka trading desk, baka whale na nakakita ng arbitrage opportunity. Hindi ibig sabihing automatic boom, pero yan ang gasolina. Hahanapin natin kung saan posibleng dumiretso yung gasolina. Kung i-zoom out pa natin, we can also check stablecoin supply ratio, SSR. Simpleng formula ito, yung kabuuang supply ng coin. Halimbawa, BTC, hati sa supply ng top stablecoins. Kapag mababa ang SSR, maraming stablecoin relative to BTC. Ibig sabihin, marami pang bala na pwedeng ipasok. Bullish potential, kapag mataas, karamihan ng bala nag-deploy na. Baka limitado ang firepower. Lalo na kung ang market cap ni BTC lumilipad pero hindi humahabol ang stablecoin supply. Baka FOMO na lang ang nagtutulak. Typically, makikita nyo ito sa CryptoQuant and Glassnode pero meron ding open source script niyan sa TradingView. Iiwan ko na lang din yung link sa description. Sinisipat din natin minsan ang whale alerts sa X. Ito yung bot na nagtitweet kapag may 100 million USDC burn or mint. Kapag mint, fresh capital. Kapag burn, pwedeng liquidity outflow. Ngayon, alam na natin, kung may gasolina, ang susunod na tanong, sino, saan, at paano ito ginagamit? Diyan papasok ang Daily Active Addresses, DAA. Ang bilang ng unique wallets na nagpapadala o tumatanggap bawat araw ay parang traffic counter ng buong chain. Binubuksan natin ang Etherscan para sa Ethereum, Solscan para sa Solana, Suiscan para sa Sui at pumapasok sa Analytics tab. Ang mahalaga ay trend, hindi lang snapshots. Kung umaakyat ang DAA kasabay ng pagdami ng stablecoin supply, may organic adoption o killer DApp na kumakain ng user base. Kung tumataas ang price pero flat o pababa ang DAA, baka pump na galing lang sa whales at hindi tatagal. May nuance pa rito, bearish man ang market pero tumutulak pataas ang DAA, indication yan na may nag-iipon. Ganito natin nakikita ang stealth accumulation at pwedeng mag-position bago pa mag-shift ang sentiment. Pagkatapos ng demand pulse, we can also check the total value lock, TVL, kung gaano karaming pera ang tunay na nakakumit at hindi lang dumadaloy. Tinitingnan natin ito sa DeFi Llama, CoinGecko, DeFi Lab at L2Bit para sa roll-ups. Mahalaga ang dollar TVL pero mas mahalaga ang crypto-denominated TVL para tamang-tama ang lens. Pwedeng bumaba kasi ang price ng token pero hindi pa nagki-critical ang ecosystem kung pareho pa rin ang dami ng token na nakalak. To make sure na we are on the same page, karamihan sa atin hindi naman pamilyar sa pagkakaiba ng dollar TVL at denominated TVL. So kapag sinabi natin na dollar TVL, ito yung total value ng mga assets na nakalock sa isang protocol. Converted na yung value sa US dollars gamit ang current price. Kunyari dito sa CoinGecko, itong Aave, makikita natin dito ang kanyang dollar TVL pero hindi natin makikita dito yung denominated TVL. Nandun sa ibang tools like DeFi Llama, itong token breakdown. Kung ang TVL per token kasi ay tumataas ng mas mabilis kaysa price, sign ito ng lumalalim na pagpapautang, staking o liquidity mining. Nagkukumit ang users, hindi lang speculative buying. Kapag sabay bumabagsak ang dollar value at token count, posibleng may agawan ng exit o may mas magandang yield sa ibang protocol. Minsan may makikita tayong biglang jump ng TVL sa iisang araw, maaaring isang whale address lang pala. Para naman masalak, ikinukumpara natin ito sa DAA kung walang kasabay na pag-akyat sa active wallet
posibleng vanity inflow lang. Matapos ang liquidity, demand at commitment, binabantayan naman natin ang exchange balances. Dito natin malalaman kung gaano karaming coin ang ready i-dump or ilong sa order book. Binubuksan natin ang Glassnode o CryptoQuant pero pang premium user lang ata. However, dito sa CoinGlass, makikita din natin ang exchange balance para tingnan ang holdings. Halimbawa, dito sa BTC, sa hot wallet ng mga malalaking SECs kapag lumiliit ang balanse. Bullish kapag bumababa ang balance, humihina ang selling pressure. Kapag biglang tumaas, posibleng may nakapilang sell wall o derivatives loop. Pero matatalino na ang whales, madalas nagde-deposit sila ng malaking bag. Hahayaan muna nilang magpanik ang market sa kalalamo ng longs habang cheap. Kaya hindi sapat na tingnan lang ang inflow, kailangan i-overlay sa stablecoin prints at open interest sa futures para makita kung bear trap o bull trap. At ang panghuli, sinusukat natin ang percentage of holders in profit. Makikita natin ito sa Into the Block, CryptoQuant, Glassnode. Lahat may ganitong meter para itong sentiment thermostat. Kapag 85 to 90% na ng address ay naka-green, malamang malapit nang mag-take profit ang masa. Kapag 20 to 30% pa lang ang naka-gain, ibig sabihin karamihan underwater, maaari itong mag-signal ng undervaluation. Konting catalyst lang pwedeng magpaangat sa price. Tinitingnan din natin ang NUPL, Net Unrealized Profit and Loss, bilang karagdagang temperature. Mataas na NUPL, overheat, aambo ng profit taking. Kapag mababa, maaari pang mag-init, maganda para mag-accumulate. Kapag pinagsama-sama natin ang 5 gauge na ito, stablecoin supply para sa liquidity baseline, DAA para sa real-time demand, TVL para sa commitment, exchange balance para sa sell pressure at supply float, at percentage in profit para sa collective psychology. Nagkakaroon tayo ng 360-degree radar. Idikit pa natin dyan yung classic technical analysis, trendline, oscillators, market structure, at fundamental due diligence. Tokenomics, roadmap, at magiging solid ang decision stock natin. Ang kagandahan sa on-chain, parang night vision googles sa dilim ng crypto wilderness. Nakikita natin ang footprint ng smart money kahit tahimik pa ang headlines. Para mas epektibo, gawing araw-araw na ritual sa umaga, buksan ang stablecoin dashboard, parang tinitingnan natin ang weather forecast, silipin ang DAA ng top chains, kung may kakaibang spike, alamin kaagad anong protocol ang may pakana. Check also TVL kung doon dumadaloy ang pera. Salaminin sa exchange balances kung lumalabas ang coin kada spawn. Sa huli, i-double check sa holders in profit kung marami pa bang room to run o baka tambak na ang nag-aabang mag-take profit. Sa loob ng 15 minutos, may macro snapshot na tayo na mas matalim kesa sa isang araw na doom scroll sa hype threads. Hindi lahat ng trader may tiyaga o toolset para gawin yan. Kapag meron tayo, may edge tayo. Syempre, ang edge na yan ay hindi garantiya. Risk management pa rin ang papel na panghuling bantay. Stop loss, tamang sizing, diversified conviction. Pero sa on-chain fluency, nababawasan ang chance na maging exit liquidity at tumaas ang posibilidad na maging lead block sa susunod na pag-akyat. Okay? So I hope may napulot na naman kayo sa video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.